view from the sky. And down is the lake. Okay. So nice. I think I can go for jogging today. First stop sa Dubai, Burj Al Arab. 7-star hotel ito na may ultra-luxurious service. Meron itong 9 signature restaurant at 4-carat gold iPad in each suite. Meron din silang iPhone docking station and media hub. Pero kung gusto mo talaga magstay dito, kailangan maghanda ka ng 5,000 dirhams per night sa 1-bedroom suite nila. Ang mahal, diba? Pero sulit naman. Next stop, Atlantis Hotel. Napakagandang 5-star hotel nito sa Dubai. Meron silang underwater aquarium. Meron din silang largest water park sa Middle East. Meron silang yung Tower of Neptune, Tower of Poseidon, na may mga slide na swak sa mga turista. Pwede kang dumaan dito sa Atlantis Hotel kung isa kang tourist. Pwede kang magpa-picture sa labas. Gaya ko. Kapag pagod ka na mag-picture sa Atlantis, pwede kang dumaan sa Mall of Emirates. Marami itong shop at the best, ang chocolate shop nila. Ang daming choices, ang sarap-sarap. Pagkatapos mo sa mall, pwede kang pumunta sa flower garden. On the way na kami doon. Simula sa entrance pa lang, makikita mo nang ang dami-daming taong pumupunta sa flower garden. At ang entrance, wow talaga. As in, wow na wow. Ang design, talagang pinag-isipan at pinag-aralan. Kaya naman, nagpa-picture na ako na nagpa-picture. Pwede ka pumunta dito. Mura lang naman yung entrance nila. 30 dirhams lang per person.
At last but not the least, syempre, pwede ko ba namang kalimutan ang Burj Khalifa? At ang Dubai Mall, connected lang naman yon. So kapag pupunta ka ng Dubai Mall, makikita mo rin ang Burj Khalifa. Wala namang entrance dito eh. Manood ka lang ng dancing fountain, aba, satisfied ka na sa iyong tour sa Dubai. Thank you for watching. Please subscribe to Princess of Hope and Courage.